depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Wala nang mas titindi pa sa ganitong klase o ganitong uri ng ganti. Kasi nandun na tayo sa point na gusto nating ibalik yung ex natin. Pero di ba mas ideal na ibabalik mo yung ex mo? Pero at the same time, hindi mo siya babalikan. Di ba? Parang mas maganda yun. Parang mas gusto nating magsisi si ex kaysa magbalikan tayo. Parang mas gusto natin na lahat ng desisyon niya, pagsisihan niya at magmakaawa siya sa harapan natin. So we need a high-level revenge psychology sa part na to. Hindi natin kailangan maging too much toxic o hindi kailangan ng too much drama. Ganito lang natin i-execute yan. Since sa dami ko nang naging clients, lagi kong pinagyayabang at ulit-ulit kong pasasabihin, ulit-ulit kong sasabihin sa inyo, we've been through a lot. Sa dami ninyong nahawakan namin, tingin nyo hindi pa namin naiintindihan tong game na to. We really understand how your ex is thinking and we really predict that one kung paano sila nag-iisip. So, pagdating sa pagganti, eto, kasi kung iniisip mo yung pinakamalupit na ganti sa ex mo is puro paninira or puro ganito, no, it doesn't work like that. Kapag nagiging mas silence ka, mas nagiging classic yung ganti or mas nagiging alam mo yun, mas nagiging malakas yung tama niya tsaka kapit. Karaniwan kasi, akala ng tao, kapag gumaganti ka, parang sasaktan mo siya physically or mentally. Pero hindi lahat yan nagbibigay ng power sa ex. Ngayon, this is the real revenge and total difference. Ang pinakamasakit sa ego or pinakamasakit para matamaan mo yung ego ng ex mo is this. Okay? I'm gonna teach you this one. Una sa lahat, gusto ko magkaroon ka ng mindset na kahit anong mangyari, hindi mo siya babalikan. Kaya nga ako nanonood ng videos mo, coach, para magbalikan kami ni ex Gumising ka na sa katotohanan. Yung pag-iisip mo ngayon, puro ka delusionalan at puro ka, alam mo yun, puro ka makasarilihan at puro kahinaan, it's pure weaknesses. You know, that's my point here. And your mind is pure of weaknesses. Kaya gusto mo sana magbalikan kayo. Narinig mo yung advice ko na dapat hindi mo siya babalikan kung anong mangyari. Alam mo ba, kapag ang isip mo, huwag siyang balikan kahit anong mangyari, mas magiging effective na mababalik mo ang ex mo. Kapag gano'n ang mindset mo na kahit anong mangyari, hindi kita babalikan. That will give you a lot of strength to get your ex back if you had that kind of mindset. Kasi kapag ang mindset mo, hindi mo nababalikan ng ex mo or hindi mo nababalikan ng partner mo, unang-una sa lahat, hindi ka na magiging pussycat doll niya. Hindi ka na magiging manika na makokontrol niya anytime. Hindi ka na niya gagawing alipin. At higit sa lahat, makikita na niya yung pride mo. At ang pinakamalupit dito, mag-i-increase yung value mo. Kasi the real revenge needs a value. Kasi masakit sa ex, kapag nakikita niyang yung value mo nag-i-increase tapos hindi ka niya partner. Alam mo ba, kapag ang value mo is hindi mo kayang i-increase, hindi mo rin kayang i-increase yung level ng attraction. Ngayon, iba na kasi yung dati sa ngayon. Bumaba na kasi yung value mo sa paningin ng ex mo. You are not that valuable. Puro ka paghahabol ng paghahabol, puro ka weaknesses, puro ka kahinaan, puro ka, alam mo yun, puro ka lame, something like that. You wish you get your ex back, something like that. And that is really, really giving you a hard time para makaganti. Kasi, paano mo gagantihan ng ex mo kung sabik ka na magmuha-muha, chup-chup at balikan siya? It doesn't make sense. You are just making yourself fool out of yourself. That is why, here's my advice. Ang unang step natin is yung wag na wag mong babalikan ng ex mo. Pangalawa, dapat hindi ka apektado sa lahat ng mga pinaggagawa niya kung gusto mong makaganti. Kahit anong i-threaten niya sa'yo, kahit anong sabihin niya sa'yo, kahit sabihin niya, hindi na kita babalikan, kahit anong mangyari, kahit sabihin ba niya yung mga ganun, wag na wag kang maaapektuhan. Kasi, kapag hindi ka naapektuhan, masakit yan sa ex mo. Kapag hindi ka apektado, maniwala ka sa akin, kailangan mo maniwala sa akin, eksperyensado ko dito, you need to believe me. I've been with a lot of clients, masakit sa ex kapag nakikita niyang hindi ka apektado. Yan yung guaranteed ko sa'yo. Bakit?
Nawawala yung validation, nawawala yung self-importance, nagkakaroon ng self-doubt sa sarili, like naiisip niya kung ganun lang ba ako kabilis mapalitan. Parang ganun. Lumalabas yung regret tsaka curiosity. Kaya kung gusto mong makontrol ang overall ex mo at gusto mong makaganti sa kanya, dapat ma-increase mo yung value mo, ipakita mo na hindi ka apektado at hindi ka, alam mo yun, hindi ka niya alipin. At pangatlo, para makaganti ka sa ex mo, learn how to trash talk your ex. Kailangan mo maging magaling sa pakikipag-trash talkan. Ito gulat kayo dito no? Parang ano trash talk? Ano pinagtuturo nitong coach na trash talk daw? I will definitely clarify this one. Normal behavior, hindi na natin kailangan maging malupit na psychologist para sabihin to. Hindi na natin kailangan maging ganun. Kailangan lang natin is maintindihan natin na kailangan marunong tayo man-trash talk ng tao. Especially ng partner natin. Kapag hindi ka kasi marunong makipagsagutan sa ex mo or hindi ka marunong makipag back and forth ng salitaan sa kanya, hindi niya makikita yung strength and pride mo. Hindi niya makikita yung confidence mo at hindi rin niya makikita intimidating ka. Kapag kasi masyado kang tahimik, masyado kang nakikinig sa kanya, masyado kang sunod-sunuran sa kanya, or isa sa mga reason mo is di na lang ako magsasalita para wala na lang usapan. Kung ganyan yung style ng thinking mo, whether babae ka man o lalaki ka, ang ex mo hindi mai-intimidate sa'yo. Kapag hindi mo na-intimidate yung ex mo, hindi yan babalik sa'yo. Because you don't give this kind of beast power from you. And sometimes, in order for you na ma-intimidate sa'yo ang ex mo, kailangan mo siyang trash talkin. Kailangan mo sabihan yung ex mo. Kailangan mong ipaliwanag yung sarili mo na tama ka, mali siya, tama ka, mali siya, tama ka, mali siya. You really need to play the victim card all the time and over time in order for you to do that. Kasi kapag nagawa mo to, this is how you will win the game. And this is how you give revenge to your ex. Kailangan marunong kang makipagbalitaktakan, makipagsalitaan. Higit sa lahat, dapat marunong kang tumayo sa sarili mong mga paa. Kasi kung ipapakita mo sa ex mo na kaya kanyang lamun-lamunin kahit ano pa rason niya, hindi ka mananalo. This is what I'm always teaching my clients. Fight back. Coach, kasalanan ko yung hiwalayan. I don't care. Fight back. Coach, ako yung magsimula. I don't care. Fight back. If you want to get your ex back, you need to get yourself back first. And also, you need to be intimidating. Kailangan ma-intimidate mo siya. Without being intimidating, you cannot intimidate your ex, of course, and you cannot get her back. At hindi ka makakaganti sa kanya. That's so simple. But if you need one-on-one coaching, give us a message sa Philippine Dating Coach for more detailed and more accurate advice. Thanks for watching.